ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao, at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak, at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paano inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa puno ng kagalakan at pagpapalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Iba. So ang ating mga pagbasa, lalo na ang ating Ebanghelyo ay nananatiling hamon sa atin bilang mga Kristiyano. Palagian ang usapin ng pag-ibig ay tila nagsisilbing regalo na nabubulok na lang doon sa kanyang pagkakabalot. Madalang na nabubuksan ng karaniwan at hindi nagagamit. Ngayon ay muli tayong inaanyayahan ng Diyos na mag-ibigan. Paano nga ba tayo magiging mga taong umiibig? Paano natin iibigin ang ating kapwa, lalo na yung mga taong bumigsan ay mahirap mahalin sapagkat sinasaktan tayo, niloloko, o kaya'y gumagawa ng mga bagay na nakasasakit sa ating mga kalooban. Mga minamahal na kapatid, sa unang pagbasa ay pinapakita ang pag-ibig bilang isang bagay na tawag dito, kayang magtiis. No, kaya nga sabi sa unang pagbasa, kailangan muna tayong dumanas ng iba't ibang hirap bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, kung tayo'y taong nagmamahal, kung tayo'y taong umiibig, handa tayong magtiis. Kasi hindi lahat ng iibigin natin ay iibigin din tayo. Hindi lahat ng ating gagawan ng mabuti ay gagawan din tayo ng mabuti. Kaya dapat ang bilang taong umiibig, handa ang ating puso na magkaloob, magbigay ng pag-ibig nang hindi naghihintay ng kapatid. No? Para hindi tayo nabibigo, hindi tayo na-disappoint. Basta mahalaga, bilang anak ng Diyos, tayo ay iibig at iibig kahit na kung minsan tayo ay kailangang masaktan. Sa ikalawang pagbasa, ibinibigay sa atin ang patunay ng pag-ibig kung ito'y nagpapanibago. No? Kung tayo umiibig, daan tayo ng pagpapanibago. Kaya nga sabi sa ikalawang pagbasa, di ba, naroon yung bagong Jerusalem, yung bagong mundo. Tayo kaya, nagiging daan kaya tayo ng pagpapanibago ng ating kapwa? O baka nagiging daan tayo para yung ating kapwa ay bumalik doon sa kanyang lumang buhay. So sa kanyang buhay na pinangako niyang tatalikuran na. Bumabalik siya kasi nararanasan niya sa atin yung hindi magandang bagay na hindi niya inaasahan mararanasan niya. So sana bilang mga taong umiibig, tayo'y nagiging daan ng pagpapanibago upang ang ating kapwa ay magpasya
tunay na magbalik loob sa ating Diyos. Tunay na gumawa ng kabutihan sapagkat nakita niya at naranasan mismo mula sa ating buhay ang kagalakan, ang kabutihan, dulot ng pagmamahal. Sa mga minamahal na kapatid, napakagandang pagkakataon na muli siyasati ng ating mga puso. Nasaan na tayo sa usapin ng pagmamahal, lalo na sa anyo ng pagtitiis? Nasaan na tayo sa usapin ng pagmamahal, lalo na sa usapin ng pagpapanibago? Sana sa linggong ito'y hindi lamang napukaw yung ating kaisipan, hindi lamang napukaw yung ating mga kalooban sa usaping ito ng pagmamahal. Subalit lalong higit, sana'y nagkaroon tayo ng tunay na hangaring magsimula muli. Magsimula muli sa hangaring maging taong mapagmahal upang mapatunayan tayo'y tagasunod ng isang Panginoong nagmahal hanggang kamatayan.